Dati kasi Dok, pag gumigising ako sa umaga, talagang naramdaman ko pa yung antok ko eh. Nakakatulog pa ako. Minsan sa upuan, pagka nagbabantay po ako ng pwesto, sa upuan pala nakakatulog na po ako. Parang kulang na kulang yung tulog ko. Pero ngayon, hindi ko po nararamdaman ngayon yun. Hindi mo na nararamdaman yung antok, no? Yan ang sleep apnea, obstructive sleep apnea. Meron din ako niyan, no? Nangyari dyan, when you change your lifestyle, change what you eat, hindi ka na aantukin. Kadalasan mga Pinoy, di ba, may mga siesta pa tayo. Yes, Okay? opo. Ngayon, hindi ka na, ang gising na gising ang diwa mo, hindi ka na inaantok kasi yung tulog mo sa gabi is very comfortable, nakakatulog ng mahimbing, hindi katulad ng mga may sleep apnea. Kahit 8-10 hours pa kayo matulog, mga may sleep apnea. Paggising nyo, parang kulang na kulang ang tulog. Opo. Okay, so another milestone kasi napakamahal kaya ng ng gamit diyan. Yung CPAP, mahal. Opo. So na-save ka diyan. Hindi ka gumagamit ng CPAP. Okay? So ang daming mong health condition that when you did 2 months enrollment lang to sa amin. Ang dami na, sabi mo nga 2 weeks pa lang meron na nababago, may na nako-correct sa health mo. And now after 2 months, then I think 1 month na tayong naka-graduate. Opo. Yes po. Oh. So 244 and hopefully mas bumaba pa siya, and embrace yung bagong ikaw, yung bagong lifestyle mo, embrace that. Kaya sinasabi ko nga sa inyong lahat, low carb is not a fad diet. If you are improving, your health is improving, hindi na siya fad diet. Gugustuhin mo nang gawin tong lifestyle na ito dahil nag-improve ang health. Okay? Kaya yes, continue lang. Anong naramdaman ninyo ngayon nung nag-improve lahat, no? So, anong masasabi nyo dito, Sir Manuel and Miss Grace? Sobrang papasalamat po. Sobrang Salamat saya po talaga. Okay, so anxiety gun, cardiomegaly, siguro umokay na yung cardiomegaly. Opo, Doc. Hindi ko po pala nabanggit yon. Yung last po niyang x-ray, last week lang, nawala na po dun yung cardiomegaly. Opo. Wow. Ang dami po talaga ang nag-improve. Cholesterol po, okay na din po siya. Yung 80 milligrams niya pong gamot, binaba po yung dosage from 80 milligrams to 5 milligrams. Uy, ang baba na nun. Kailangan pa uminom pa, 5 milligrams na lang. Kaya yung sa mga malalaki ang puso dyan, may mga nagtatanong minsan sa akin, anong pagka malaki ang puso. Huwag kayong mag-alala, when you change your lifestyle, nag-improve ang blood pressure. Kasi pagka uncontrolled ang blood pressure nyo, talagang lumalaki ang puso. Nag-a-adjust siya, nag-a-adapt. Pero pagka na-control nyo yung blood pressure, babalik din siya sa dati. Kaya wag lang kayong mawawalan ng hope na imagine mo, heart problem, kidney problem, ang dami yung problem. Yes isa po. natatanggal, isa-isa nag-i-improve. Andito tayo ngayon, wala pang 1 taon. Palagi ko sinasabi, to be the best version of yourself, it will take 1 to 2 years. So nasa journey pa tayo, and then let us wait and improve more. Yes Okay? po, Doc. Yes po, Doc. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo ni Kuya Gibo. Salamat po talaga, Doc. Kay Kuya Gibo po. Okay. So kung sa tingin nyo, ano pang pwede nyong i-advise sa mga nanonood sa atin ngayon regarding if they have a CKD, kahit anong stage pa yan, if they have a heart problem, cardiomegaly, So, ano masasabi nyo sa kanila? Doon sa mga may sakit, may mga health condition, ano ang pwede nyo itayo? Ikaw, Daddy.
Ayun lang po. Lifestyle lang talaga, Dok. Yun lang yung ano, yun lang yung ano, Dok. Yung malaking factor po talaga yung lifestyle. Si Miss Grace. Ako po, Doc, unang-una po sa lahat, wag po tayo mawawalan ng pag-asa. And yung faith po natin, mas gawin po nating strong. Kasi po, yung katawan po natin is the best gift na binigay sa atin ng Panginoon. And it has the capability to heal on its own. Kaya po, ingatan po natin siya. Kasi po, tayo din po yung mahihirapan kung hindi po natin siya iingatan. Wag po tayong mawawalan ng pag-asa and wag po tayong matakot na sumubok sa kung ano po yung mga nakikita po nating paraan na nagiging maganda po yung result sa katawan po natin. Kaya po, continue lang po natin yung pagiging healthy and enough sleep po, syempre. At higit po sa lahat, yung pananampalataya po natin sa Diyos. Because we will always find hope and joy with the Lord. Yun po. Maraming salamat po talaga sa inyo, Doc Bri and Sir Gibo. Salamat po, Dok. Ano naman ang naging advantage na may nakatutok sa inyong doktor at isang coach, no? So, meron bang impact? Anong advantage sa tingin ninyo? Sa tingin ako po, personally, sa nakita ko po, malaking impact po niya kasi po, akala po namin, syempre po nagre-relay lang po kami sa Google. So, akala po namin, lahat ng sinasabi ni Google ay pwede sa condition ng husband ko. Hindi po pala talaga siya ganon. Hindi po talaga, para pong ganito, yung condition ko po ay hindi pwedeng maging condition ng husband ko. So, meron po talagang dapat na customize na or kailangan po talaga is ma-address kung ano yung health condition para po ma-address ng tama. Kasi po, katulad po nun, hindi po namin alam na, akala po namin yung mga pagkain na sinasabi sa Google ay okay sa kanya, pero hindi po pala pwede. Tulad po nung sa mga gulay, akala po namin lahat ng gulay pwede. Hindi po pala kasi makaka-apekto po siya sa kidney or sa heart. Ganon din po sa mga iba pang pagkain. Kaya po, nung nag-guide niyo po kami, mas naunawaan po namin. And nakita naman po talaga namin na nag-work po siya sa amin, especially po sa husband ko. Laki na po ng natipid namin sa gamot. And ang pinaka-importante po doon, yung naging ginhawa po niya sa kalusugan po niya, sa katawan po niya. Parang second factor na lang po yung sa gamot. Pero yung naging improvement po nun sa katawan niya, sobrang laki po na naging improvement. Iba po talaga kapag po binigyan natin ng tamang pansin po yung kalusugan po natin para po ma-address ng tama. Kasi po kung magre-relay lang po tayo sa Google, baka po mas makasama pa lalo sa kondisyon po natin. And sa halip po na makatulong, baka po mas ma-worse pa yung kondisyon po natin. So, yun po. Tsaka ang nakakatuwa po dun sa naging coaching, Doc, isa po sa na-appreciate ko, yung every time na may tanong po kami, palagi pong mabilis yung respond and ina-explain po kung bakit. Tsaka po yung weekly na pag-follow up nyo po ni Sir Gibo. On top of that, meron pa po kaming libreng parang coaching. Kasi po di ba yung nag-anxiety po yung husband ko. Malaking tulong po yung pagko-coach po ni Sir Gibo. And malaking impact, naging malaki po yung impact ng sa husband ko. Sabi nga po ng anak ko nung one time na magkausap po sila ni Sir Gibo, Mami, saan niyo po nakita yung coach niyo ni Daddy ngayon? Ang galing po niya. Tapos po, kung naalala niyo po, sinare ko po sa mga kakilala ko kasi po marami po nagtatanong, Dok, ano po yung ginawa ng husband ko? Bakit laki ng improvement?
So ako po talagang share lang, share. And then, pati po yung girlfriend po ng anak ko, patient yun na rin po ngayon. And ang laki rin po na naging improvement. Kaya po talagang, malaki po talaga yung impact kapag po talaga nagpapacoach tayo. Kasi po, natututo tayo sa kung ano po yung dapat, ano po yung tama. And kitang-kita nyo naman po yung maganda pong resulta sa husband ko. Laki na po ng improvement sa health niya. Malaki na po ang natipid po namin dahil marami na pong nabawas na gamot. At mas ngayon po, mas may peace of mind na po kami. So thinking kasi natin, no, overall, general yan. Thinking natin when we have medication, dapat nag-i-improve ang health, right? Yes po. What if kung hindi nag-i-improve? So there must be something missing. No? Ang gamot, tulong. Pero kung hindi nyo babaguhin ang lifestyle ninyo, okay, hindi rin mag-i-improve. So dumadami mga gamot natin. Tingnan nyo ngayon, yung ginawa ni Sir Manuel, yung ginawa ninyo. Tulong-tulong tayo, gumanda ang health, ano nangyari? Ang daming nabawas ngayon ng mga gamot. Yes. So from how much yung natitipid, imagine mo kung 1 year, no, yung supply nyo 1 year, ngayon, sabihin natin halos 80% nawala ng mga medication. Ang laking tipid nun, ha? Opo. So, yan yung nag-i-improve ang health. Hindi tayo nakasalalay sa medication lang, pagkus nakasalalay tayo dun sa pagkain. So, healing will really starts from food. Dun sa mga food natin, dyan magsisimula ang healing. Ang medication will just, no, amplify yan. Then, pagka nag-improve na ang health, unti-unti nagtatanggal tayo ng mga medication. Not needed. Okay? Yes po, Doc. Tsaka po yung check-up po niya dati, follow-up po niya every 2 weeks. Ngayon po, sabi po ng mga doctors niya, every 3 months na lang. Uy, kaya sabi ko, imagine mo every 2 weeks laboratory, every 2 weeks consultation, ang daming gastos na nangyayari, 2 weeks pa lang. So Opo. paano na yung sa mga walang-wala? Napakahirap nun, di ba? So ngayon, every 3 months, and nag-i-improve, nagbabawas pa sila ng mga medication. Natutuwa ako at dumadami ng mga health practitioner that we really believe na ang maintenance is not forever pag binago mo ang lifestyle. Okay? Alright. So, anong ending natin sa mga nanonood ngayon? So, after ninyo mag-say ng end, no? Sasagot ako ng mga questions. Okay? So, isa-isa. Sir Manuel, anong final say natin sa mga nanonood? Yun nga po, lifestyle lang po. Palitan yung lifestyle. Matulog ng maaga. Ayan, palaging puyat si Sir Manuel eh. So, dati noon, ang itsura niya, bilugan talaga. Naku, kung makita niyo yung profile picture niya ngayon. Yung profile picture niya noon, nung nasa clinic tayo, hindi nga kita nakilala ngayon eh. Ibang-iba na itsura mo, parang binatilyo nga. Totoo yung sinabi ni Miss Grace. Bumata ang itsura. Okay? Opo. Miss Grace, final say. Yun po, ingatan po natin yung mga kalusugan natin and wag po tayo mawawalan ng pag-asa at lagi po tayo manampalataya sa Panginoon. Andyan po sa atin sina Doc Bri and Kuya Gibo para po tayo ay matulungan. Sila po yung mga ginawang instrumento ni Lord para po makatulong po sa atin. Kaya, again po, maraming salamat po. And sa mga pasyente po na may mga karamdaman din and nawawalan na po ng pag-asa, i-divert nyo po yung pagiging hopeless nyo sa pagiging hopeful. Kasi po, hanggat may buhay, may pag-asa po. At wala pong imposible, lalo na po sa Panginoon. Maraming salamat po muli. Thank you so po, much. Doc Bri and Sir Gibo.
Okay, maraming salamat, Sir Manuel and Miss Grace. Tatanggalin ko muna kayo and we'll answer some questions. Thank you. Thank you po. Okay, sa lahat po, no? If you open your mind, no? Maging open-minded tayo sa lahat ng possibilities. Kung etong ginagawa ninyo, hindi nag-i-improve ang inyong health, why not try this? Malay nyo, eto palang kasagutan sa inyong suliranin. Okay, so we'll be answering questions. Yan, good evening po. Thank you for watching. Aba, sa totoo lang, no? Ang daming mga magagandang balitang dumarating ngayon. Kanina lang may nakausap ako. Ayan, next kong siguro i-invite ulit. Yung patient namin, no? Na 209, 204 yata ang kanyang CREA, no? Dialysis patient for a month, mag 4 weeks na hindi nag-improve. Okay? So, hintayin natin kung ano yung sasabihin ng nephro para maibigay sa inyo kung yung update regarding sa kanya. Alright, so sagot tayo ng mga question. Okay, proteinuria. Ang proteinuria, no, marami pong natatakot dyan pagka nagkaroon ng protein ng ihi. Iniisip na nila, may CKD na sila, may kidney problem na. Ito tatandaan ninyo. If there's a protein in your urine, tingnan niyo po kung meron infection, kung may UTI, inflammation. Yes, pwede po magkaroon ng protein sa ihi. Number 2, if you are dehydrated, so pagkakulang ang iniinom nyo or sobra-sobra ang iniinom nyo, malamang nadidehydrate na kayo. Doing lifting exercise or resistance, yung mga strenuous activity, pwede rin magkaroon ng protein ang ihi. So, better consult your trusted doctor para maipaliwanag niya kung bakit nagkaroon ng protein ang ihi. Okay? Okay. Okay, yung mga nagtitigil ng mga maintenance dyan, ha? Doktor lang po ang pwede magtanggal. So please, consult your doctor. Then, pakita nyo, may reason bakit tayo magtatanggal ng maintenance, ha? Hindi pwede yung naisipan nyo lang mag low carb, tanggal agad ng maintenance, no? We need to address that. Kailangan natin makita may reason bakit tayo nagtatanggal ng medication. Okay? Okay, nag-sugar test. 118, normal pa ba yun sa age 51 years old? So wala naman po sa age yan. I invite you all guys, no? Pagka nagkakaroon kayo ng get-together, kainan, ganyan. Bago kayo kumain, test your sugar. Okay? Pagka 200 and above, baka diabetic na tayo niyan. Ha? 200 and above. Kaya kung 118 yan, medyo ang goal natin, yung wala pang kain, 100 and below. Pero screening lang po yan, screening. Ang confirmatory will be fasting blood sugar, yung kinukuha na kayo ng dugo dito sa braso, and yung A1C, HbA1c. Okay? Yan. Okay, paano yung mga walang gallbladder? Okay lang? Yes po, pwede naman po. Okay? No, hindi naman. Ang gallbladder is storage of bile. So kahit na wala tayong gallbladder, our liver will still produce bile. Okay? So nothing to worry. Okay. Ayan. Doc, ano magandang low carb? Pero naglo-low carb ako. Nako, meron po ako bato sa bato at cyst sa kaliwa. CREA ko 2.5. Taas ng creatinine ninyo. So need natin ng more detailed consultation po tayo dapat, no? Para detailed ang instruction natin. Okay, so mag-lesson na tayo ng mga hindi dapat nakakainin like mga processed food, sugar drink, no? Uric acid kung mataas, malamang dehydrated tayo. Ayan. So need natin ng more detailed explanation diyan. Okay?